Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang pinakamahalagang utos. No? So bahagi ho natin na napakinggan natin sa ating pagninilay. Well, alam po natin na mayroong 10 utos. No? Na sabi ng iba, mayroong 11 utos. No? At yung daw, pang 11 ay huwag kang pahuhuli ng buhay. No? Hindi po yun yung 10 utos. Alam nyo, yung 10 utos na ating pinaniniwalaan, ay sa ating 10 utos, para sa mga Hudyo, ay yung ating 10 utos ay 11. Ano yung pang-11 sa mga Hudyo? Yung po ipinahayag din po sa Ebanghelyo, yung tinatawag natin Shema Israel. Ano yun? Makinig ka, Israel, ako ang iyong Diyos. No? Yun yung una sa kanila. At binanggit din mo rito sa atin sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito. No? Makinig ka, o Israel, ako ang iyong Diyos. And then yung ating una, yun yung kanilang pangalawa. No? Kaya, 11. No? It's a question only of numbering. No? Para sa atin, yung tinatawag natin Shema Israel, kasama na dun sa unang utos. No? Kasi kung ikaw ay umiibig sa Diyos, nang higit sa lahat, makikinig ka sa Kanya. No? At kalimitan, yung pinakikinggan natin, ay yung mga taong minamahal natin. No? Hindi tayo nakikinig doon sa mga taong ayaw natin. Bahagi o yun, na makita natin sa ating pagkilos. Pero yun po yung bahagi ng tinatawag natin 11 utos. Yun po, yun ay para sa mga Israel, yung 10 utos natin, para sa kanila, 11 yun. So, nabahagi rin natin sa pagninilay yun sa mga LCM na concept na tinatawag natin deeper study. Katulad yung mga halimbawa ng alin, yung mga protestante, yung mga protestante nila, it's a question of numbering. Kasi bakit? Para sa kanila, 10 rin ang utos. Pero yung utos na magsimba ka pag-araw ng linggo at Piyestang Pangilin, pang-4 yun. Yung numbering nila sa mga protestante, makita ninyo. Bakit naging pang-4? Kasi in-splice nila yung 1 and 2. Ano yung number 1 para sa kanila? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong pagkilos. Ano yung number 2? Huwag kang gagawa ng anumang uri ng imahin na ipinakaya ko doon sa pagbasa, sa unang pagbasa. At huwag mo itong sasambahin. Para sa atin, magkapareho yun. Hindi naman natin sinasamba yung mga santo at santa. Ang bahagi mo doon, pagkakataon na kung saan ay makita natin, huwag kang gumawa ng imahin para sambahin. Yun ang masama. Pero hindi naman sinabi na huwag kang gumawa ng imahin. Na imahin lang. Sabi niya, huwag kang gagawa ng imahin. Automatic sasambahin. Hindi. Sa atin, gawa na yan ay pinaalagahan natin, inaalala natin. And then, yung 9 and 10, pinagsama nila. Huwag kang, yung 9 and 10 kasi alin, yung huwag kang magnasa sa di mo asawa, at yung 10 ay alin, huwag mong pagnasaan ang di mo pag-aari. So yun po, para lang at least alam ninyo, kasi kung minsan makikita natin, bakit yung number 6 nila, number 7 sa kanila, So, kung minsan, ganun ang kanilang numbering, It's only a question of numbering. Pero nandun din lahat, Pero yung imahin na nais natin bigyan ng diin sa araw na ito, ay ang kahalagahan ng alin, na itong mga utos na ito, ay hindi natin pwedeng pag-iwalayin ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Kaya ito si Symbol of the Cross.
May padiretso sa itaas at may roong pahalang. No? Yun ang sinisimbolo ng krus eh. No? Na hindi mo pwedeng sabihin na maging panatiko ka lamang pero hindi ka gumagawa ng para sa kapwa. No? Kaya nga, pinuri ni Jesus ang eskriba, no? Kalimitan sa Ebanghelyo, makikita natin, pinapagalitan ni Jesus ang mga eskriba at mga Pariseo, no? Kasi may mga bagay na mali. Pero dito sa Ebanghelyo ngayon, pinuri niya ang eskriba. At ano lang sinabi niya sa eskriba? No? Hindi ka na malayo sa paghahari ng Diyos. No? So, ibig sabihin, itong taong ito ay lubos na tumutugon sa panawagan ng Diyos. Eskriba yun. No? Eskriba yun. Ang tinatawag natin ng palagi, kumakalaban kay hindi mamapalalahat ng eskriba, kumakalaban kay Jesus. At hindi rin naman ang lahat ng eskriba ay pinapagalitan ni Jesus. May mga eskriba rin na pinupuri ni Jesus. Katulad po ng Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Bakit pinuri ni Jesus ang eskriba na ito? Kasi mayroon na siyang application. Ano yung kanyang application? Kasi bahagi po sa mga Hudyo, sentro ho sa buhay niya yung paghahandog sa Jerusalem. Yun kasi yung ginagawa ko sa Jerusalem, ano? Na ang mga tao naglalagay doon na tinatawag natin na animal sacrifice. Hindi kaya yung sakripisyo na gawa ng kanilang mga ani, no? Yung tawag doon ay susunoging handog, burn offering. Kasi yung inihandog ay sinusunog, no? So, ibig sabihin, anong sabi niya rito? Na yung paghahandog kasi ay, ibig sabihin, ay kumakatawan sa batas. No? Batas ng mga Hudyo. Kalimitan ng mga batas ng mga Hudyo ay bahagyo. Halimbawa, no? Makita natin na si Jesus ay nung inihandog sa templo ng Jerusalem, no? Ano yung inihandog ni Maria at ni Jose? Mag-asawang bato-bato, no? O bahagi yun na kung saan makita natin. O kalapati, no? Yun yung kanilang inihandog. So may inihandog, depende sa status ko, no? Pag mayaman ka, ano inihandog? Kapag ikaw ay anak ng hari, ang inihandog ay alin? Kambing o bisirong baka, no? So may ganun silang ginagawa. So bahagi yun ng pagkilos nila, no? Na palagi nag-aandog. Pero anong sabi rin dito sa Ebanghelyo na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay higit sa anumang susunoging handog, no? Kasi yung susunoging handog, kung tulingan po natin sa batas ng pamantay ng pagkilos si Alin, ay kung tawagin natin ito ay kung tinatawag natin pagbibigay ng inihingi ng katarungan, no? Bahagi ho. Pero yung anong sinasabi ito, mas mahalaga na alin? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo sa kapwa, no? Kasi baka maya naghahandog ka lang kasi bakit? Gawa lamang ng batas. Pero walang pagmamahal, no? Walang pagmamahal. Bagamat sabi nga natin, maigi na magkasama, no? Pero kung yung pagkilos natin walang pagmamahal, wala, no? Kaya nga, mapapansin natin ngayon, ano? Ngayon mga magulang, no? Kapag binibigay nyo lang lahat ng bagay sa mga anak ninyo, pero hindi nila maramdaman yung inyong pagmamahal, anong kalimitan? Anong kalimitan nangyari sa mga bata? No? Nagre-rebelde. No? Bakit? Walang pag-ibig eh. No? Walang pag-ibig. Kahit na yan ay lunod sa mga bagay na material. No? Pero pag hindi nyo yan pinahalagahan ng pag-ibig, walang mangyayari. No? At nakita natin yan, ano? Lalong-lalo saan? Sa mga anak ng mga kapatid nating OFWs. No? Bahagi o yun, karanasan natin yun. No?
kalimitan mas maalwan yung buhay ng mga anak ng mga kapatid nating OFWs. Pero bakit Bakit kuminsan ang nangyari sa kanila? Hindi lahat no? Pero marami, no? Bakit? Wala yung presensya nila, no? Kaya bahagi kung kayo po'y pupunta sa ibang bansa, no? Kahit na araw-araw tawagan ninyo sa telepono, no? Ngayon, uso na ngayon ng ang messenger, no? Pakita ninyo na kahit pa paano tinecheck ninyo yung inyong mga anak, no? Kasi nandun yung bahagi ng pag-ibig, no? Na may pamanik ninyo na kahit pa paano, no? Ay kahit na siguro magkaiba ng time zone, no? Dito ay umaga, doon ay gabi, no? O kung di kaya kalimitan sa mga kapatid natin na nasa Middle East, no? Difference of 4 hours, no? Ay bahagi yun na kung saan ay pwede natin na yun ay may pakita natin na no? Mayroon kayong panahon na makita natin na hindi lang material na bagay, no? Ang ibinibigay ninyo, ngunit pag-ibig. Yun ang naisip ko manik na po ng no? Mas mahalaga pa sa anumang uri ng susunuging handog. Kaya ano yung hamon ay pinamanik ng po may kapal? Una, hindi natin pwedeng pag-iwalayin yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, no? Kaya hindi pwede na lahat pag-ibig lamang sa Diyos. Pero wala tayong pag-ibig sa kapwa, no? Kaya nga itong ating ginagawa ngayong panahon ng Kwaresma, nais natin itong alay kapwa, no? Na nagpupunta tayo, tayo ay humihingi ng abuloy, saan natin dinadala yon? Dinadala natin yon sa national na bahagi rin na kapag may mga kalamidad, itinutulong din natin na mula sa national, pinapadala po doon. At kung may sasabihin na ito, galing ito sa social action ng simbahan. So, hindi rin ang pwede natin pag-ibig lamang sa kapwa, no? Walang pag-ibig sa Diyos, no? Or else anong mangyayari sa atin? Social worker, no? Social worker. Ngayon ay panahon ng kampanya na, no? May dalawang grupo na humingi ng misa, no? Para sa kanilang kandidatura, simula ng kanilang pamamagitan. At sabi mo binigyan ko rin ng paninilay na, sabi ko, no, ay hindi pwede na tayo ay naglilingkod sa kapwa. Tapos hindi tayo nagsisimba pag araw ng linggo, no? Kalimitan ng ating mga politiko, hindi mo makikita sa simbahan. Kaya kung minsan nagtatanong din tayo, kung minsan sinasabi ng iba, ay bakit yung ating bansa, which is dito sa Pilipinas, na ngayon ay mga 80% pa rin ay Katoliko, ba't hindi tayo lag? Ay kasi nga, ay hindi nagagabayan, hindi nagpapagabay yung ating mga namumuno sa pamahalaan. Sabi ko, sa mga Israelita, mahalaga sa kanila. Kaya sabi ko, very, very strong sa kanila yung Shema Israel, makinig ka sa akin bayan ng Diyos. Ako ang inyong Diyos. Alam nyo, sabi ko nga, yung mga Israelita, yung Israel, kung kayo nakapunta sa abroad, sa Middle East, ilan lang ang isang Israelita? 10 million lang, no? Napakaliit lamang ng kanilang lugar, lalong-lalo na ngayon. 10 million lang sila. Tayo, 120 million. No? Wala pa silang 10%. Baka sila 8% lamang ng total population natin. Pero nag-export sila. Nag-export sila ng prutas. Eh, disyerto yun. No? Disyerto yun. Tayo nag-i-import tayo ng bigas. No? Bahagi mo yun, kumisan, very strong para sa mga Israelita natin. Ako ay bayan ng Diyos,
Ako ang bayang pinili ng Diyos. No? Kaya napakalaga sa kanila yung tinatawag natin na Shema o Israel. Makinig ka, bayan ng Israel. No? Kaya, ipanalangin natin na makita natin yung tunay ng paggabay, no? Ng pagkilos natin sa daigdig na ito upang hindi natin makita na alin yung tunay na pag-uunlad ng Diyos. Bakit? Ano yung gusto ng Diyos sa atin? Makamit natin ang kaligtasan. Ano? Kasi ito yung simbolo ng krus. No? Si Jesus ay nagpakahirap, nagpakamalit, muling mabuhay para alin. Tayo ay iangat sa ating mga pagkakasala. No? Kaya napakahalaga ho yung alin, yung makuha natin yung kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na nawaring maging bahagi ng ating pagkilos. Ano? Kasi kung naiintindihan natin at nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ay magagawa rin natin ang mga bagay na ito. Ano? Kasi pwede ka kasi mag-abuloy. No? Pagka nag-aabuloy, para iboto ako, pwede rin yun. No? Pagka nag-aabuloy, para maging sikat ako sa barangay ko. No? Pero sana maging abuloy rin natin. Out of love. No? Kaya yun ang dapat na makita natin, na ang gagawin natin ito ay alin, yung mga pagkilos natin ay sana nagbubuhat, no? Higit sa lahat, gawa ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ano? Hindi sana mawala yun. No? Na kaya natin itong nagawa ay gawa ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. At ito yung dalangin natin sa harapan ng pumay kapal. No? At maliwanag rin, no? Kapag ito ay maging maliwanag sa atin, anong sasabihin din ni Jesus? Hindi ka malayo sa paghahari ng Diyos.